ang ginamit nating isda ay alumahan. Alumahan. Pwede ring hasa-hasa. Galunggong. Pwedeng galunggong. Dalagang bukid. Pwedeng maya-maya, dalagang bangus. Salay. Ano yung isa yung salay? Tilapia, salay-salay. Salay-salay. Actually, halos lahat ng isda pwede mong gawing escabeche. Pati nga yung mga tuna. Pwede din yan eh, di ba? Okay, Kahit anong klase ng isda. And then, paano yung pagluluto niyan, Miss Nancy? Dalawang klase kasi yung yung usual Pinoy na mas ordinary ay walang kamatis, walang kahit anong gula. Ngayon, yung mga special, merong ganyan, kagaya niyan. So, yung lulutuin natin, may kamatis at wala. Ano lang yung pagkakaiba? Because may kamatis. So, igigisa mo yung Ginisa ko na ngayon yung luya, bawang, at saka sibuyas. and then, Tapos lalagyan na natin ngayon ng kamatis. Make sure yung kamatis ay yung hinog na hinog. Para yung katas niya, makukuha. Dahil yung kamatis dapat hilog na hinog. Tapos hinog dapat para yung katas. Dahil alam niyo naman ang kamatis, sagana sa lycopene. Yes. Ayan. So, igigisa mo lang yan. Pero, yung isda, ipiprito nyo muna ng separate. Ipiprito nyo muna ng separate yung isda. Huwag nyo siyang ilalagay dyan sa iginisang mga ingredients na hilaw pa. Para hindi malansa. Di ba, Miss Nancy? Opo. So, ayan na. Pero ito isang way na ginawa kong pagprito ng galunggong. Binutterfly ko na. Butterfly. Para pati yung yung buntot makain or mangat-ngat ng konti. Oh, yeah. So, pag naigisa mo na yan, yung mga bawang sibuyas, kamatis, luya. Okay. Ano na natin yung ating brown sugar, patis, suka, toyo. Para may manamis-namis na lasa, no? Oo. Tapos kung gusto nyo, pangdagdag pa ng tomato paste. Yan yung mga, ayun, yung nakikita nyo to, ito yung malaking galunggong. Ito yung sinasabi mga imported galunggong. Hindi ba? May mga imported galunggong. Yung mga galunggong nagawa sa atin, yung iba maliliit. Oo. Ang sabi nila yung bilog na lalaki. Ay, lalaki daw. So, yan. Yun yung walang kamatis. Yan ang walang kamatis na escabeche. Yan. And then, itong niluluto din namin ni Miss Nancy ay may kamatis din ito. Pero ito kailangan mas matagal-tagal kasi kailangan yung lulutuin mo din yung kamatis. Dapat talaga. Kaya nga pipiliin nyo yung kamatis na na hinog na hinog. Ayan. Lalong-lalo na siyang mga health benefits niya. Siyempre, yung isda, sagana sa protina. Ang kamatis may lycopene. Luya is good for arthritis. And then sibuyas at bawang are antioxidants. Okay. Tapos ito, meron pa tayong sili. Ito, dinagdag ko na lang kung sino may gusto. Yung may konti-konting pampagdami ng kain ng bawang. Ayan. So, yan po yung ating special recipe for today. Ang napakasustansyang fish escabeche. Ito po yung niyan ito. Ma'am Susan, may natutunan lang ako nung nag-research ako tungkol sa escabeche sa ibang foreign land. It is an overnight dish. Ibig sabihin, yung pagluto mo, hindi mo kakainin that day. The next day pa. Pwedeng mas masarap kinabukasan. Oo. Ay di, bukas na sila kumain kaya. Parang inadobo mo. Kasi sip-sip kasi ng isda yung pinakakatas nitong yung pinaka-sauce niya, di ba? So, masarap. Kinabukasan, kung may mga leftover kayo, iinit nyo lang, ulam na rin ulit ba? Opo. Okay, maraming salamat, Miss Nancy Lumen. Napaka-healthy ng ating inihandang recipe for today. Ayan, maganda ihanda sa ating mga mahal sa buhay para sa kanilang magandang kalusugan. Maraming salamat, Miss Nancy. Ma'am Susan, kain na kayo. Baka kain na mo. Ito yung niluluto mo. Gusto yung kumukulo-kulo. Baka maiwan kayo. Babalik po tayo. Hey! Seafood. Ibang klase talaga ang sarap ng seafood. Oh, yes. Lalo na, bukod sa isda, syempre, meron din tayo ng mga squid, meron tayo ng mga tahong, di ba? Pero ba, yung iba hinahalo yan sa pasta o ginagawang ulam. That's true. Pero alam mo ba, pwede na siyang gawing chips. Yun. Tahong at squid chips. Kaya yan po, babalik natin ngayon sa Rosario, Cavite. Kasama syempre si Drew. Ilang plastic na ang kinain mo dyan? Plastic talaga kinain. Inumin na lang ang kulang doon. Inumin na lang, Tubig na lang ang kulang. Diba pag meron kang parang plastic ka kinain. kundi salty and crunchy na squid rings, tapos lalagay mo yan sa champurado. Ako, yun yung parang na-visualize ko ngayon. Pero mamaya na yun, dahil pag-uusapan nga natin ngayon kung paano nga ginagawa yung malulutong, yung masarap, pwedeng haluin kahit saan-saan na squid rings. Mamaya na po yung crunchy tahong. Pero ngayon, okay, umpisahan po natin sa cleaning. O nga pala, bago lahat, syempre nandito tayo ngayon sa Talleres de Nazaret, kung saan ang lugar na to ay
kasama natin yung mga OSY or mga out-of-school youth na tinuruan po ng mga sisters para ito yung magiging livelihood program nila. Okay, now, cleaning muna ng squid. See? Kailangan nila tanggalin yung ulo, kailangan nila tanggalin yung testicles, tapos ang kailangan nila tanggalin yung laman loob. Nakikita natin yung laman loob, parang may plastic, oh. See? Sino ito? Parang may plastic talaga. Okay, now, once they take away yung innards, yung sa loob, yung plastic, tinatanggal din nila yung medyo dark cover or yung dark skin. Usually, pag iniihaw natin yan, kinakain din natin. Pero, dahil nagagawa tayo ng mga rings or parang calamari in form, kailangan tinatanggal para pag slice daw, wala nang sumasamang plastic. So yan, nakikita natin ngayon, malinis, puti. Let's move on to the slicing. Pagdating sa slicing, gumagamit sila ng, hey, look at this, ceramic knife para medyo maiwasan natin yung contamination. Okay? Tapos nakikita yan, napakabilis ng pacing. And then, pagpapakita natin, pakita po natin yung ring. Yan po yung ring na ilalagay natin ngayon with cornstarch. Okay, punta tayo sa cornstarch. Ang cornstarch, actually, yun lang talaga yung ingredient na nilalagay nila. Hindi na sila naglalagay ng salt, hindi na sila naglalagay ng pepper. Kanina, tinignan ko, hindi na talaga kailangan ng pampalasa dahil in itself, the squid itself is actually has taste. Wow! May electric fan pala dito. Anyway, so yun, ito tinatawag nilang cornstarch dashing. Nilalagay lang nila yan para pampatulong sa pagpalutong. I-deep fry na natin. At yun yung gagawin natin ngayon in just a few seconds. Now, deep frying. 150 degrees Celsius. In siguro 10 minutes, syempre alam naman natin, pag deep fry, lulutang na lang yan pag tapos na. Ayan. So 10 minutes, tapos na yan. After nyan, syempre, lalagay sila ng strainer para matanggal yung langis. And then, overnight yan to cool. And then after that, akyat sila ngayon for the packaging. Pag na-pack na yan, ready to ship out. Siguro ang shelf life nila around 1 year. Now, isipin niyo mga kapuso yan. Nakikita natin yan. Pinapacking, wini-weigh, and then, feeling ko pwede niya pang export quality. You gotta love it. Tapos yun, katulad na sinasabi ko sa'yo kanina, na-visualize ko talaga. Of course, you can eat it in any way you want it. Diba? While watching a movie, ako, parang sa breakfast nga with champurado, yun talaga naisip ko. Pero ngayon, dahil may freshly deep-fried onion ring na sa harapan ko, pinakalaan ng champurado. See? Pinakalaan ng salt. I love it. Studio, mag-uwi ako para sa inyo. I love it. Mula dito sa Cavite, balik muna tayo sa studio. Ikaw na, kuha ka na. Sige na, kuha na. Yan. Mula sa pagkain, gimmick naman tayo, Mare. Eto ha, isang kakaibang gimmick na pwede mo dali ng girlfriend mo, asawa mo, anak mo. So iniisip mo, movie, ganyan, di ba? Yeah. Ibahin naman natin ng konti. Alam nyo, marami nagsistage ito sa atin ng mga stage plays, di ba? Yes. At ito all the way pa from Argentina na mapapanood nyo dyan sa may Manila Hotel Tent. Yan po ang Fuerza Bruta. Pakiulit nga. Fuerza Bruta. Ganun ba talaga? Parang may galit, Monica and Art. Fuerza Bruta. Alright guys, magbabalik pa rin po tayo dito sa Maynila. Ito nga ang Fuerza Bruta in Manila. Exciting to know. Correct. In fact, yung nakikita yung mga tao sa amin likod, ayan, mga members sila ng Fuerza Bruta. Nakikita nila ngayon mo, technical rehearsal yan. Technical rehearsal, Yes. oo. At nakikita natin parang gumagamit sila ng harness kasi itong grupo na ito actually ay gumagamit ng mga curtains. Pati parang aerial ng mga performances para talagang mag-enjoy ang ating mga kapuso. Oo. Pero para mas makilala pa nila yan, kanina binigyan tayo ng patikim ng mga Sa pulang